Sobrang sakit lang kasi. All this time, nagsisinungaling ka lang. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I am Rian Smith, a single mother, and ready to mingle. Pakilala ni Rian sa nag-i-interview. Nag-apply kasi ang dalaga bilang personal maid ng isang bilyonaryo at umaasang matanggap dito para sa pantustos sa kanyang anak. Anong kaya mong gawin? Tanong sa kanya na nag-i-interview. Kaya ko pong magluto, maglaba, maghugas, umacting at marunong din po ako ng self-defense. Sige, tatawagan ka namin kapag natanggap ka. Next! Umuwi si Rian na masaya at nakangiti. Confident kasi siya na matatanggap siya sa trabaho. Mama! Tawag sa kanya ng 7 taong gulang na anak niya. Anak, pag nakapasa si Mama sa interview, promise, ipapasyal kita. Talaga po? Naman, anak. Kinarga ni Rian ang kanyang anak at pumasok sa kanilang munting bahay. Isang linggo ang lumipas, ay tinawagan siya na nag-i-interview sa kanya at sinabing tanggap na siya. Natanggap po ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Rian at tumalon pa sa sobrang saya. Pinasyal niya ang kanyang anak sa mall at dinala sa parke. Anak, si Tita Yukiya mo munang mag-aalaga sa'yo Okay lang ba? Opo naman ma, galingan mo po Ngumiti naman si Rian at kinabukasan ay iniwan niya muna ang kanyang anak sa kapatid niyang si Yukiya. Susunduin ko na lang siya mamayang gabi. Wika ni Rian at umalis na. Agad na pinuntahan niya ang address ng bahay ng bilyonaryong amo at nag-doorbell doon. Ako po si Rian. Pakilala niya sa isang matandang babae. Ikaw ba yung papalit sa akin? Pasok! Agad na nanlaki ang mga mata ni Rian nang makita kung gaano kalaki ang bahay na iyon. Teka, dyan ka lang, tatawagin ko si Sir. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya ay nakarinig si Rian ng yapak ng tsinelas at agad siyang tumayo. Ako po si Rian. Maraming salamat po sa pagtanggap. Masayang wika ni Rian at ngumiti pa. Ngunit nawala iyon nang makita kung sino ang kanyang amo. Rain? Para bang gustong umalis doon ni Rian nang mapagtanto na ang bilyonaryong amo ay ang kanyang ex-boyfriend 7 taon na ang nakalipas. Palabas na si Rian nang hawakan siya sa likod ni Rain. Hep hep, bawal na umatras. Nakapirma ka na Nakangiting wika sa kanya ni Rain. Napakamot na lang si Rian sa kanyang batok at walang nagawa kundi pagsilbihan ang dating kasintahan. Ang dami-daming utos. Ay, palaka! Gulat na napatalon si Rian nang gulatin siya ni Rain. Magugulatan ka pa din? Natatawang bigkas na to at umupo sa tabi ng pool na nililinisan ni Rian. Paki mo. Hotdog. May ibon Tinignan naman niyo ni Rian at ginulat siya ni Rain, dahilan para mahulog ito sa pool. Tulong! Hindi makahingang saklolo ni Rian. Natigil naman sa pagtawa si Rain nang mapagtanto
na hindi nga pala ito marunong lumangoy. Walang malay na binuhat niya ito sa gilid ng pool at isi-CPR sana ito nang bigla siya nitong bugahan ng tubig sa muka. What the? Galit na sigaw nito. Nye. Ano? Nakahanap ka na ng katapat mo no? Bully ka pa rin. Che! Masungit na wika ni Rian at natatawang dumaan sa harap ni Rain. Ngunit bigla siya nitong hinablot at napapikit naman ito. Assuming! Natatawang wika ni Rain nang iwan niyang dalaga na nakayakap sa kanyang sarili. Paasa! Sigaw ni Rain at nagmarcha paalis sa lugar na yon. Matapos ang unang araw ay pagod nang umuwi si Rain at sinundo niya ang kanyang anak. Hyuna, halika na, umuwi na tayo. Tawag ni Rain sa kanyang anak. Mano po, ma? Babay po, tita. Paalam ng bata sa kanyang tiyahin at nagmano sa kanyang ina. Kumain ang gabihan ng mag-ina at tabi na natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Rian at naghanda ng pagkain ng kanyang anak. Ma, sabi ni teacher, very good daw po ako. Magiliw na kwento ng bata sa kanyang ina. Mabuti. Kapag sumahod si mama, ibibili kita ng Barbie. Talaga po? Yay! Matapos mag-agahan, ay hinatid ni Rian si Hyuna sa bahay ng kanyang kapatid. Halos araw-araw ganoon ang naging routine ni Rian sa araw-araw na pamumuhay. Bakit tanghali ka na? Masungit na tanong ni Rain kay Rian. Kasi po niliguan ko pang anak ko at hinatid pa siya sa eskwelahan. Sagot ni Rian. Tumango naman si Rain. Sige, linisin mo na lang yung kwarto ko. Utos nito kay Rian at agad na sinunod ng dalaga. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang napakadaming kalat. Kwarto pa ba to? Bulong nito sa kanyang sarili, ngunit hindi iyon nakalagpas sa tenga ni Rain. Nagrereklamo ka? May sinabi ba ako? Bilisan mo. Aba, maghintay ka. Ikaw ang amo? Ikaw ang maglilinis? Hindi. Kakamot-kamot na sagot ni Rain. Hindi naman pala eh. Di maghintay ka. Inis na wika ni Rain at inumpisahan ang linisan ng kwartong iyon ng binata. Matapos ang isang oras, ay pagod na napahiga si Rain sa kama ng binata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Hindi ka pa din nagbabago. Ikaw pa din ang babaeng nagpapatibok sa puso ko. Sayang at pinaglaruan mo lang ako. Bulong ni Rain at hinalikan sa noo ang dalaga. 7 taon na ang lumipas nang maghiwalay sina Rain at Rian dahil nalaman ng binata na pinaglaruan lamang pala siya ng dalaga. Kaya heto siya ngayon nang nalaman niya na si Rian ang magiging personal niyang katulong ay pinahirapan niya ito. Ay, sorry, natapon. Wika ni Rain at sadyang tinapon ang juice sa lamesa. Sige, lilinisan ko na lang. Naubusan ng pasensyang wika ni Rian. Pakilabhan ito. Utos ni Rain sa dalaga at ibinigay ang sobrang duming damit. Basahan na ba yan? Takang tanong ni Rian sa binata. Paputiin mo yan. Ano? Bumili ka na lang kaya ng bago. Nagrereklamo ka ba? Hindi. Di labhan mo yan. Walang nagawa si Rian kundi linisan at labhan niyon. Sa pagtagal ng pananatili ni Rian sa mansion ni Rain, ay bumalik ang pagmamahal ng binata sa dalaga. Ngunit may sikreto palang itinatago si Rian. Ate, si Hyuna ang taas ng lagnat. Umiiyak na wika ni Yukiya.
At doon na nalaman ni Rian na may sakit ang bata. Kinabukasan ay pumasok siya na magang mga mata at agad na napansin niya ni Rain. Nanood ka siguro ng K-drama. Biro ni Rain kay Rian, ngunit wala ito sa mood para makipagbangayan sa binata. Tigil-tigilan mo nga ako. May sakit ang anak ko, okay? May sakit siya. Pero wala ako sa tabi niya para alagaan siya. Kasi ikaw ang inaalagaan ko. At palagi pa akong pinahihirapan. Para bang bomba na sumabog si Rian at bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ni Rain. At sa puntong iyon ay naramdaman ni Rian na meron siyang masasandalan. Pagod na ako, Rain. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Pwede bang kalimutan na natin ang nakaraan? Umiiyak na litanya ni Rian. Sige, huwag ka nang umiyak, okay? Umuwi ka ngayon at dalhin mo dito ang anak mo. Wika ni Rain at niyakap naman siya ni Rian ng mahigpit at pinasalamatan ito. Ilang oras lang ang lumipas ay bumalik na si Rain, bit-bit ang anak nitong si Hyuna. Matamlay ito dahil sa sakit. Binilhan ni Rain ang bata ng mga laruan at sa tuwing may ginagawa si Rian ay siyang nagbabantay dito. Halos araw-araw, dinadala ni Rian ang kanyang anak sa mansyon ng amo at napapalapit ito kay Rain. Mama, maglaro lang po kami ni Tita Rain. Paalam ng bata sa kanyang ina. Sige anak, huwag kang pasaway Bili nito sa kanyang anak. Palaging naglalaro ang dalawa at dumating na sa punto na ipinapasyal na ni Rain sila Rian. Tita Rain, salamat po sa pagpapasyal sa amin. Sobrang saya ko po. Masayang wika ni Yuna at niyakap pa si Rain. Matapos magpaalam ay umalis na rin ang binata. Nasaan si Yuna? Seryosong tanong ni Rain kay Rian. May pasok sa school. Sige. Linisan mo nga yung sapatos ko. Ang baho nun. Reklamador ka no? Hakdog. Nilabhan ni Rian ang sapatos ni Rain na itim at laking gulat niya nang makitang puti na iyon. Rian! Sigaw nito at natawa naman ang dalaga sa reaksyon ng binata. Bakit? Napipigil na tawa ni Rian. Sinadya mo to, no? Hindi Pagsisinungaling ni Rian at tumakbo pa. Hinabol ito ni Rain at nang mahawakan niya si Rain sa braso ay pareho silang natumba sa sofa at nagkadikit ang mga labi. Uuwi na pala ako. Naiilang na wika ni Rian at hindi na hinintay ang sagot ni Rain. Naglalakad pa lang siya papasok sa kanilang lugar nang salubungin siya ng umiiyak na si Yuka. Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Rian sa kapatid. Si Yuna nasa ospital ate. Pagbabalita nito, halos magatog ang buong kalamnan ni Rian at agad na nagtungo sa ospital. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Rian at nag-aalala ang binata sa mag-ina. Pinuntahan niya ito sa bahay, ngunit si Yuki ang humarap sa kanya. Si ate po bang hanap niyo? Tanong ni Yukiya sa nakatingin na si Rain. Halata sa mga mata ni Yukiya na galing ito sa iyak dahil mugto pa iyon. Oo, hindi kasi siya pumasok sagot ni Rain. Nasa ospital po sila. Nagkaroon po kasi ng dengue ang pamangkin ko. Pwede po kitang samahan sa kanila. Wika ni Yukiya at pinasakay naman siya ni Rain. Para bang nakaramdam ng takot at kaba si Rain nang marinig ang balitang iyon. Pagdating nila sa hospital ay naabutan sila ni Rain na tulala at umiiyak sa tabi ni Hyuna. Rian! Tawag ni Rain sa dalaga. Agad naman itong nagpunas ng luha. Anong ginagawa mo dito?
Tanong ni Rian sa binata. Nag-alala kasi ako kaya pinuntahan ko kayo sa bahay niyo. Kamusta si Yuna? Garalgal na tanong ni Rain. Naaawa siya sa kalagayan ngayon ni Rian at halatang wala pa itong tulog. Kailangan ng donor ng dugo. Pero wala kaming makuha na kapareho ng blood type niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika ni Rian at napahilamos na lamang sa kanyang muka. Ano bang blood type ni Yuna? Type A positive? Nagtaka si Rain at muling magsalita. Type A positive din ako. Ako na magdodonate ng dugo. Matapos masalina ng dugo si Yuna, ay naging maayos na ang kalagayan nito. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Rian kay Rain. Mabuti nga at meron din akong tanong sa'yo. Sagot ni Rain at nagtungo sila sa hardin ng ospital. Sinong ama ng bata? Tanong ni Rain sa dalaga. Kinutuban kasi siya nang malaman ng blood type ng bata at nag-match pa sa kanya. Pina-DNA test niya ang bata at hindi pa lumalabas ang resulta. Ikaw. Naluluhang pag-amin ni Rian. Ako? So tama ang kutob ko? Oo. Bakit may tinago sa akin? 7 taon yun, Rian. 7 taon. I'm sorry. Natakot kasi ako na baka hindi ka maniwala kasi galit ka sa akin. Natakot ako na kapag nalaman mo hindi mo na din matanggap. Masakit ang ma-reject kaya itinago ko sa'yo. Alam mo, minahal talaga kita eh. At hanggang ngayon, minamahal pa din kita. Sobrang sakit lang kasi all this time. Nagsisinungaling ka lang. All this time, peke lang ang lahat. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Bukod sa pagiging ama ni Yuna? Kahit konti. Meron ba? Umiiyak na wika ni Rain. Oo, minahal kita. Nasaktan lang ako nung hindi mo ko pinakinggan. Tapos nalaman ko na buntis ako. Nakala ko okay na eh. Tapos na yung sakit. Natakot ako eh. Pero heto, bumabalik ka sa buhay ko. At hindi ko na kayang itago pang katotohanan sa'yo. Umiiyak na pag-amin ni Rian kay Rain at hindi na napigilan pa na lumuhod sa binata. I'm sorry. Please. Sana mapatawad mo ko. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Nakaluhod na wika ni Rian. Tumayo ka dyan. Wika ni Rain at hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap ni Rain si Rian at bumalik sa loob na magkahawak ang kamay. Ilang linggo matapos makalabas sa ospital, ay sinabi ni Rian ang katotohanan sa kanyang anak. Masaya naman si Yuna na ang tinatawag niya palang tito ay ang kanyang tunay na ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sobrang sakit lang kasi. All this time, nagsisinungaling ka lang. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo?
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I am Rian Smith, a single mother, and ready to mingle. Pakilala ni Rian sa nag-i-interview. Nag-apply kasi ang dalaga bilang personal maid ng isang bilyonaryo at umaasang matanggap dito para sa pantustos sa kanyang anak. Anong kaya mong gawin? Tanong sa kanya na nag-i-interview. Kaya ko pong magluto, maglaba, maghugas, umacting at marunong din po ako ng self-defense. Sige, tatawagan ka namin kapag natanggap ka. Next! Umuwi si Rian na masaya at nakangiti. Confident kasi siya na matatanggap siya sa trabaho. Mama! Tawag sa kanya ng 7 taong gulang na anak niya. Anak, pag nakapasa si Mama sa interview, promise, ipapasyal kita. Talaga po? Naman, anak. Kinarga ni Rian ang kanyang anak at pumasok sa kanilang munting bahay. 1 linggo ang lumipas, ay tinawagan siya na nag-i-interview sa kanya at sinabing tanggap na siya. Natanggap po ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Rian at tumalon pa sa sobrang saya. Pinasyal niya ang kanyang anak sa mall at dinala sa parke. Anak, si Tita Yukiya mo munang mag-aalaga sa'yo Okay lang ba? Opo naman ma, galingan mo po Ngumiti naman si Rian at kinabukasan ay iniwan niya muna ang kanyang anak sa kapatid niyang si Yukiya. Susunduin ko na lang siya mamayang gabi. Wika ni Rian at umalis na. Agad na pinuntahan niya ang address ng bahay ng bilyonaryong amo at nag-doorbell doon. Ako po si Rian. Pakilala niya sa isang matandang babae. Ikaw ba yung papalit sa akin? Pasok! Agad na nanlaki ang mga mata ni Rian nang makita kung gaano kalaki ang bahay na iyon. Teka, dyan ka lang, tatawagin ko si Sir. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya ay nakarinig si Rian ng yapak ng tsinelas at agad siyang tumayo. Ako po si Rian. Maraming salamat po sa pagtanggap. Masayang wika ni Rian at ngumiti pa. Ngunit nawala iyon nang makita kung sino ang kanyang amo. Rain? Para bang gustong umalis doon ni Rian nang mapagtanto na ang bilyonaryong amo ay ang kanyang ex-boyfriend 7 taon na ang nakalipas. Palabas na si Rian nang hawakan siya sa likod ni Rain. Hep hep! Bawal na umatras. Nakapirma ka na Nakangiting wika sa kanya ni Rain. Napakamot na lang si Rian sa kanyang batok at walang nagawa kundi pagsilbihan ang dating kasintahan. Ang dami-daming utos. Ay, palaka! Gulat na napatalon si Rian nang gulatin siya ni Rain. Magugulatan ka pa din? Natatawang bigkas na to at umupo sa tabi ng pool na nililinisan ni Rian. Paki mo. Ha? Hotdog. May ibon Tinignan naman niyo ni Rian at ginulat siya ni Rain, dahilan para mahulog ito sa pool. Tulong! Hindi makahingang saklolo ni Rian. Natigil naman sa pagtawa si Rain nang mapagtanto na hindi nga pala ito marunong lumangoy. Walang malay na binuhat niya ito sa gilid ng pool at isi-CPR sana ito nang bigla siya nitong bugahan ng tubig sa muka. What the? Galit na sigaw nito. Nye.
Ano? Nakahanap ka na ng katapat mo no? Bully ka pa rin. Che! Masungit na wika ni Rian at natatawang dumaan sa harap ni Rain. Ngunit bigla siya nitong hinablot at napapikit naman ito. Assuming! Natatawang wika ni Rain ang iwan niyang dalaga na nakayakap sa kanyang sarili. Paasa! Sigaw ni Rain at nagmarcha paalis sa lugar na yon. Matapos ang unang araw ay pagod nang umuwi si Rain at sinundo niya ang kanyang anak. Hyuna, halika na, umuwi na tayo. Tawag ni Rain sa kanyang anak. Mano po, ma? Babay po, tita. Paalam ng bata sa kanyang tiyahin at nagmano sa kanyang ina. Kumain ang gabihan ng mag-ina at tabi nang natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Rian at naghanda ng pagkain ng kanyang anak. Ma, sabi ni teacher, very good daw po ako. Magiliw na kwento ng bata sa kanyang ina. Mabuti. Kapag sumahod si mama, ibibili kita ng Barbie. Talaga po? Yay! Matapos mag-agahan, ay hinatid ni Rian si Hyuna sa bahay ng kanyang kapatid. Halos araw-araw ganoon ang naging routine ni Rian sa araw-araw na pamumuhay. Bakit tanghali ka na? Masungit na tanong ni Rain kay Rian. Kasi po niliguan ko pang anak ko at hinatid pa siya sa eskwelahan. Sagot ni Rian. Tumango naman si Rain. Sige, linisin mo na lang yung kwarto ko. Utos nito kay Rian at agad na sinunod ng dalaga. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang napakadaming kalat. Kwarto pa ba to? Bulong nito sa kanyang sarili, ngunit hindi iyon nakalagpas sa tenga ni Rain. Nagrereklamo ka? May sinabi ba ako? Bilisan mo. Aba, maghintay ka. Ikaw ang amo? Ikaw ang maglilinis? Hindi. Kakamot-kamot na sagot ni Rain. Hindi naman pala eh. Di maghintay ka. Inis na wika ni Rain at inumpisahan ang linisan ng kwartong iyon ng binata. Matapos ang isang oras, ay pagod na napahiga si Rain sa kama ng binata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Hindi ka pa din nagbabago. Ikaw pa din ang babaeng nagpapatibok sa puso ko. Sayang at pinaglaruan mo lang ako. Bulong ni Rain at hinalikan sa noo ang dalaga. 7 taon na ang lumipas nang maghiwalay sina Rain at Rian dahil nalaman ng binata na pinaglaruan lamang pala siya ng dalaga. Kaya heto siya ngayon nang nalaman niya na si Rian ang magiging personal niyang katulong ay pinahirapan niya ito. Ay, sorry, natapon. Wika ni Rain at sadyang tinapon ang juice sa lamesa. Sige, lilinisan ko na lang. Naubusan ng pasensyang wika ni Rian. Pakilabhan ito. Utos ni Rain sa dalaga at ibinigay ang sobrang daming damit. Basahan na ba yan? Takang tanong ni Rian sa binata. Paputiin mo yan. Ano? Bumili ka na lang kaya ng bago. Nagrereklamo ka ba? Hindi. Di labhan mo yan. Walang nagawa si Rian kundi linisan at labhan niyon. Sa pagtagal ng pananatili ni Rian sa mansion ni Rain, ay bumalik ang pagmamahal ng binata sa dalaga. Ngunit may sekreto palang itinatago si Rian. Ate, si Hyuna ang taas ng lagnat. Umiiyak na wika ni Yukiya at doon na nalaman ni Rian na may sakit ang bata. Kinabukasan ay pumasok siya na magang mga mata at agad na napansin niyo ni Rain. Nanood ka siguro ng K-drama. Biro ni Rain kay Rian.
Ngunit wala ito sa mood para makipagbangayan sa binata. Tigil-tigilan mo nga ako. May sakit ang anak ko, okay? May sakit siya. Pero wala ako sa tabi niya para alagaan siya. Kasi ikaw ang inaalagaan ko. At palagi pa akong pinahihirapan. Para bang bomba na sumabog si Rian at bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ni Rain. At sa puntong iyon ay naramdaman ni Rian na meron siyang masasandalan. Pagod na ako, Rain. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Pwede bang kalimutan na natin ang nakaraan? Umiiyak na litanya ni Rian. Sige, huwag ka nang umiyak, okay? Umuwi ka ngayon at dalhin mo dito ang anak mo. Wika ni Rain at niyakap naman siya ni Rian ng mahigpit at pinasalamatan ito. Ilang oras lang ang lumipas ay bumalik na si Rain, bit-bit ang anak nitong si Hyuna. Matamlay ito dahil sa sakit. Binilhan ni Rain ang bata ng mga laruan at sa tuwing may ginagawa si Rian ay siyang nagbabantay dito. Halos araw-araw, dinadala ni Rian ang kanyang anak sa mansyon ng amo at napapalapit ito kay Rain. Mama, maglaro lang po kami ni Tita Rain. Paalam ng bata sa kanyang ina. Sige anak, huwag kang pasaway Bili nito sa kanyang anak. Palaging naglalaro ang dalawa at dumating na sa punto na ipinapasyal na ni Rain sila Rian. Tita Rain, salamat po sa pagpapasyal sa amin. Sobrang saya ko po. Masayang wika ni Yuna at niyakap pa si Rain. Matapos magpaalam ay umalis na rin ang binata. Nasaan si Yuna? Seryosong tanong ni Rain kay Rian. May pasok sa school. Sige. Linisan mo nga yung sapatos ko. Ang baho nun. Reklamador ka no? Hakdog. Nilabhan ni Rian ang sapatos ni Rain na itim at laking gulat niya nang makitang puti na iyon. Rian! Sigaw nito at natawa naman ang dalaga sa reaksyon ng binata. Bakit? Napipigil na tawa ni Rian. Sinadya mo to, no? Hindi Pagsisinungaling ni Rian at tumakbo pa. Hinabol ito ni Rain at nang mahawakan niya si Rain sa braso ay pareho silang natumba sa sofa at nagkadikit ang mga labi. Uuwi na pala ako. Naiilang na wika ni Rian at hindi na hinintay ang sagot ni Rain. Naglalakad pa lang siya papasok sa kanilang lugar nang salubungin siya ng umiiyak na si Yuka. Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Rian sa kapatid. Si Yuna nasa ospital ate. Pagbabalita nito, halos mangatog ang buong kalamnan ni Rian at agad na nagtungo sa ospital. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Rian at nag-aalala ang binata sa mag-ina. Pinuntahan niya ito sa bahay, ngunit si Yuki ang humarap sa kanya. Si ate po bang hanap niyo? Tanong ni Yukiya sa nakatingin na si Rain. Halata sa mga mata ni Yukiya na galing ito sa iyak dahil mugto pa iyon. Oo, hindi kasi siya pumasok sagot ni Rain. Nasa ospital po sila. Nagkaroon po kasi ng dengue ang pamangkin ko. Pwede po kitang samahan sa kanila. Wika ni Yukiya at pinasakay naman siya ni Rain. Para bang nakaramdam ng takot at kaba si Rain nang marinig ang balitang iyon. Pagdating nila sa hospital ay naabutan sila ni Rain na tulala at umiiyak sa tabi ni Hyuna. Rian! Tawag ni Rain sa dalaga. Agad naman itong nagpunas ng luha. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rian sa binata. Nag-alala kasi ako kaya pinuntahan ko kayo sa bahay niyo. Kamusta si Yuna? Garalgal na tanong ni Rain. Naaawa siya sa kalagayan ngayon ni Rian
at halatang wala pa itong tulog. Kailangan ng donor ng dugo. Pero wala kaming makuha na kapareho ng blood type niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika ni Rian at napahilamos na lamang sa kanyang muka. Ano bang blood type ni Yuna? Type A positive? Nagtaka si Rain at muling magsalita. Type A positive din ako. Ako na magdodonate ng dugo. Matapos masalina ng dugo si Yuna, ay naging maayos na ang kalagayan nito. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Rian kay Rain. Mabuti nga at meron din akong tanong sa'yo. Sagot ni Rain at nagtungo sila sa hardin ng ospital. Sinong ama ng bata? Tanong ni Rain sa dalaga. Kinutuban kasi siya nang malaman ng blood type ng bata at nag-match pa sa kanya. Pina-DNA test niya ang bata at hindi pa lumalabas ang resulta. Ikaw. Naluluhang pag-amin ni Rian. Ako? So tama ang kutob ko? Oo. Bakit may tinago sa akin? 7 taon yun, Rian. 7 taon. I'm sorry. Natakot kasi ako na baka hindi ka maniwala kasi galit ka sa akin. Natakot ako na kapag nalaman mo hindi mo na din matanggap. Masakit ang ma-reject kaya itinago ko sa'yo. Alam mo, minahal talaga kita eh. At hanggang ngayon, minamahal pa din kita. Sobrang sakit lang kasi all this time. Nagsisinungaling ka lang. All this time, peke lang ang lahat. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Bukod sa pagiging ama ni Yuna? Kahit konti. Meron ba? Umiiyak na wika ni Rain. Oo, minahal kita. Nasaktan lang ako nung hindi mo ko pinakinggan. Tapos nalaman ko na buntis ako. Nakala ko okay na eh. Tapos na yung sakit. Natakot ako eh. Pero heto, bumabalik ka sa buhay ko. At hindi ko na kayang itago pang katotohanan sa'yo. Umiiyak na pag-amin ni Rian kay Rain at hindi na napigilan pa na lumuhod sa binata. I'm sorry. Please. Sana mapatawad mo ko. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Nakaluhod na wika ni Rian. Tumayo ka dyan. Wika ni Rain at hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap ni Rain si Rian at bumalik sa loob na magkahawak ang kamay. Ilang linggo matapos makalabas sa ospital, ay sinabi ni Rian ang katotohanan sa kanyang anak. Masaya naman si Yuna na ang tinatawag niya palang tito ay ang kanyang tunay na ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sobrang sakit lang kasi. All this time, nagsisinungaling ka lang. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I am Rian Smith, a single mother, and ready to mingle. Pakilala ni Rian sa nag-i-interview. Nag-apply kasi ang dalaga bilang personal maid ng isang bilyonaryo at umaasang matanggap dito para sa pantustos sa kanyang anak. Anong kaya mong gawin? Tanong sa kanya na nag-i-interview. Kaya ko pong magluto, maglaba, maghugas, umacting at marunong din po ako ng self-defense. Sige, tatawagan ka namin kapag natanggap ka. Next! Umuwi si Rian na masaya at nakangiti. Confident kasi siya na matatanggap siya sa trabaho. Mama! Tawag sa kanya ng 7 taong gulang na anak niya. Anak, pag nakapasa si Mama sa interview, promise, ipapasyal kita. Talaga po? Naman, anak. Kinarga ni Rian ang kanyang anak at pumasok sa kanilang munting bahay. 1 linggo ang lumipas, ay tinawagan siya na nag-i-interview sa kanya at sinabing tanggap na siya. Natanggap po ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Rian at tumalon pa sa sobrang saya. Pinasyal niya ang kanyang anak sa mall at dinala sa parke. Anak, si Tita Yukiya mo munang mag-aalaga sa'yo Okay lang ba? Opo naman ma, galingan mo po Ngumiti naman si Rian at kinabukasan ay iniwan niya muna ang kanyang anak sa kapatid niyang si Yukiya. Susunduin ko na lang siya mamayang gabi. Wika ni Rian at umalis na. Agad na pinuntahan niya ang address ng bahay ng bilyonaryong amo at nag-doorbell doon. Ako po si Rian. Pakilala niya sa isang matandang babae. Ikaw ba yung papalit sa akin? Pasok! Agad na nanlaki ang mga mata ni Rian nang makita kung gaano kalaki ang bahay na iyon. Teka, dyan ka lang, tatawagin ko si Sir. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya ay nakarinig si Rian ng yapak ng tsinelas at agad siyang tumayo. Ako po si Rian. Maraming salamat po sa pagtanggap. Masayang wika ni Rian at ngumiti pa. Ngunit nawala iyon nang makita kung sino ang kanyang amo. Rain? Para bang gustong umalis doon ni Rian nang mapagtanto na ang bilyonaryong amo ay ang kanyang ex-boyfriend 7 taon na ang nakalipas. Palabas na si Rian nang hawakan siya sa likod ni Rain. Hep hep, bawal na umatras. Nakapirma ka na Nakangiting wika sa kanya ni Rain. Napakamot na lang si Rian sa kanyang batok at walang nagawa kundi pagsilbihan ang dating kasintahan. Ang dami-daming utos. Ay, palaka! Gulat na napatalon si Rian nang gulatin siya ni Rain. Magugulatan ka pa din? Natatawang bigkas na to at umupo sa tabi ng pool na nililinisan ni Rian. Paki mo. Hakdog. May ibon Tinignan naman niyo ni Rian at ginulat siya ni Rain, dahilan para mahulog ito sa pool. Tulong! Hindi makahingang saklolo ni Rian. Natigil naman sa pagtawa si Rain nang mapagtanto na hindi nga pala ito marunong lumangoy. Walang malay na binuhat niya ito sa gilid ng pool at isi-CPR sana ito nang bigla siya nitong bugahan ng tubig sa muka. What the? Galit na sigaw nito. Nye. Ano? Nakahanap ka na ng katapat mo no?
Bully ka pa rin. Che! Masungit na wika ni Rian at natatawang dumaan sa harap ni Rain. Ngunit bigla siya nitong hinablot at napapikit naman ito. Assuming! Natatawang wika ni Rain nang iwan niyang dalaga na nakayakap sa kanyang sarili. Paasa! Sigaw ni Rain at nagmarcha paalis sa lugar na yon. Matapos ang unang araw ay pagod nang umuwi si Rain at sinundo niya ang kanyang anak. Hyuna, halika na, umuwi na tayo. Tawag ni Rain sa kanyang anak. Mano po, ma? Babay po, tita. Paalam ng bata sa kanyang tiyahin at nagmano sa kanyang ina. Kumain ang gabihan ng mag-ina at tabi nang natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Rian at naghanda ng pagkain ng kanyang anak. Ma, sabi ni teacher, very good daw po ako. Magiliw na kwento ng bata sa kanyang ina. Mabuti. Kapag sumahod si mama, ibibili kita ng Barbie. Talaga po? Yay! Matapos mag-agahan, ay hinatid ni Rian si Hyuna sa bahay ng kanyang kapatid. Halos araw-araw ganoon ang naging routine ni Rian sa araw-araw na pamumuhay. Bakit tanghali ka na? Masungit na tanong ni Rain kay Rian. Kasi po niliguan ko pang anak ko at hinatid pa siya sa eskwelahan. Sagot ni Rian. Tumango naman si Rain. Sige, linisin mo na lang yung kwarto ko. Utos nito kay Rian at agad na sinunod ng dalaga. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang napakadaming kalat. Kwarto pa ba to? Bulong nito sa kanyang sarili, ngunit hindi iyon nakalagpas sa tenga ni Rain. Nagrereklamo ka? May sinabi ba ako? Bilisan mo. Aba, maghintay ka. Ikaw ang amo? Ikaw ang maglilinis? Hindi. Kakamot-kamot na sagot ni Rain. Hindi naman pala eh. Di maghintay ka. Inis na wika ni Rain at inumpisahan ang linisan ng kwartong iyon ng binata. Matapos ang isang oras, ay pagod na napahiga si Rain sa kama ng binata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Hindi ka pa din nagbabago. Ikaw pa din ang babaeng nagpapatibok sa puso ko. Sayang at pinaglaruan mo lang ako. Bulong ni Rain at hinalikan sa noo ang dalaga. 7 taon na ang lumipas nang maghiwalay sina Rain at Rian dahil nalaman ng binata na pinaglaruan lamang pala siya ng dalaga. Kaya heto siya ngayon nang nalaman niya na si Rian ang magiging personal niyang katulong ay pinahirapan niya ito. Ay, sorry, natapon. Wika ni Rain at sadyang tinapon ang juice sa lamesa. Sige, lilinisan ko na lang. Naubusan ng pasensyang wika ni Rian. Pakilabhan ito. Utos ni Rain sa dalaga at ibinigay ang sobrang duming damit. Basahan na ba yan? Takang tanong ni Rian sa binata. Paputiin mo yan. Ano? Bumili ka na lang kaya ng bago. Nagrereklamo ka ba? Hindi. Di labhan mo yan. Walang nagawa si Rian kundi linisan at labhan niyon. Sa pagtagal ng pananatili ni Rian sa mansion ni Rain, ay bumalik ang pagmamahal ng binata sa dalaga. Ngunit may sikreto palang itinatago si Rian. Ate, si Hyuna ang taas ng lagnat. Umiiyak na wika ni Yukiya at doon na nalaman ni Rian na may sakit ang bata. Kinabukasan ay pumasok siya na magang mga mata at agad na napansin niyo ni Rain. Nanood ka siguro ng K-drama. Biro ni Rain kay Rian, ngunit wala ito sa mood para makipagbangayan sa binata.
Tigil-tigilan mo nga ako. May sakit ang anak ko, okay? May sakit siya. Pero wala ako sa tabi niya para alagaan siya. Kasi ikaw ang inaalagaan ko. At palagi pa akong pinahihirapan. Para bang bomba na sumabog si Rian at bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ni Rain at sa puntong iyon ay naramdaman ni Rian na meron siyang masasandalan. Pagod na ako, Rain. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Pwede bang kalimutan na natin ang nakaraan? Umiiyak na litanya ni Rian. Sige, huwag ka nang umiyak, okay? Umuwi ka ngayon at dalhin mo dito ang anak mo. Wika ni Rain at niyakap naman siya ni Rian ng mahigpit at pinasalamatan ito. Ilang oras lang ang lumipas ay bumalik na si Rain, bit-bit ang anak nitong si Hyuna. Matamlay ito dahil sa sakit. Binilhan ni Rain ang bata ng mga laruan at sa tuwing may ginagawa si Rian ay siyang nagbabantay dito. Halos araw-araw, dinadala ni Rian ang kanyang anak sa mansyon ng amo at napapalapit ito kay Rain. Mama, maglaro lang po kami ni Tita Rain. Paalam ng bata sa kanyang ina. Sige anak, huwag kang pasaway Bili nito sa kanyang anak. Palaging naglalaro ang dalawa at dumating na sa punto na ipinapasyal na ni Rain sila Rian. Tita Rain, salamat po sa pagpapasyal sa amin. Sobrang saya ko po. Masayang wika ni Yuna at niyakap pa si Rain. Matapos magpaalam ay umalis na rin ang binata. Nasaan si Yuna? Seryosong tanong ni Rain kay Rian. May pasok sa school. Sige. Linisan mo nga yung sapatos ko. Ang baho nun. Reklamador ka no? Hakdog. Nilabhan ni Rian ang sapatos ni Rain na itim at laking gulat niya nang makitang puti na iyon. Rian! Sigaw nito at natawa naman ang dalaga sa reaksyon ng binata. Bakit? Napipigil na tawa ni Rian. Sinadya mo to, no? Hindi Pagsisinungaling ni Rian at tumakbo pa. Hinabol ito ni Rain at nang mahawakan niya si Rain sa braso ay pareho silang natumba sa sofa at nagkadikit ang mga labi. Uuwi na pala ako. Naiilang na wika ni Rian at hindi na hinintay ang sagot ni Rain. Naglalakad pa lang siya papasok sa kanilang lugar nang salubungin siya ng umiiyak na si Yuka. Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Rian sa kapatid. Si Yuna nasa ospital ate. Pagbabalita nito, halos magatog ang buong kalamnan ni Rian at agad na nagtungo sa ospital. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Rian at nag-aalala ang binata sa mag-ina. Pinuntahan niya ito sa bahay, ngunit si Yuki ang humarap sa kanya. Si ate po bang hanap niyo? Tanong ni Yukiya sa nakatingin na si Rain. Halata sa mga mata ni Yukiya na galing ito sa iyak dahil mugto pa iyon. Oo, hindi kasi siya pumasok sagot ni Rain. Nasa ospital po sila. Nagkaroon po kasi ng dengue ang pamangkin ko. Pwede po kitang samahan sa kanila. Wika ni Yukiya at pinasakay naman siya ni Rain. Para bang nakaramdam ng takot at kaba si Rain nang marinig ang balitang iyon. Pagdating nila sa hospital ay naabutan sila ni Rain na tulala at umiiyak sa tabi ni Hyuna. Rian! Tawag ni Rain sa dalaga. Agad naman itong nagpunas ng luha. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rian sa binata. Nag-alala kasi ako kaya pinuntahan ko kayo sa bahay niyo. Kamusta si Yuna? Garalgal na tanong ni Rain. Naaawa siya sa kalagayan ngayon ni Rian at halatang wala pa itong tulog. Kailangan ng donor ng dugo.
Pero wala kaming makuha na kapareho ng blood type niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika ni Rian at napahilamos na lamang sa kanyang muka. Ano bang blood type ni Yuna? Type A positive? Nagtaka si Rain at muling magsalita. Type A positive din ako. Ako na magdodonate ng dugo. Matapos masalina ng dugo si Yuna, ay naging maayos na ang kalagayan nito. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Rian kay Rain. Mabuti nga at meron din akong tanong sa'yo. Sagot ni Rain at nagtungo sila sa hardin ng ospital. Sinong ama ng bata? Tanong ni Rain sa dalaga. Kinutuban kasi siya nang malaman ng blood type ng bata at nag-match pa sa kanya. Pina-DNA test niya ang bata at hindi pa lumalabas ang resulta. Ikaw. Naluluhang pag-amin ni Rian. Ako? So tama ang kutob ko? Oo. Bakit may tinago sa akin? 7 taon yun, Rian. 7 taon. I'm sorry. Natakot kasi ako na baka hindi ka maniwala kasi galit ka sa akin. Natakot ako na kapag nalaman mo hindi mo na din matanggap. Masakit ang ma-reject kaya itinago ko sa'yo. Alam mo, minahal talaga kita eh. At hanggang ngayon, minamahal pa din kita. Sobrang sakit lang kasi all this time. Nagsisinungaling ka lang. All this time, peke lang ang lahat. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Bukod sa pagiging ama ni Yuna? Kahit konti. Meron ba? Umiiyak na wika ni Rain. Oo, minahal kita. Nasaktan lang ako nung hindi mo ko pinakinggan. Tapos nalaman ko na buntis ako. Nakala ko okay na eh. Tapos na yung sakit. Natakot ako eh. Pero heto, bumabalik ka sa buhay ko. At hindi ko na kayang itago pang katotohanan sa'yo. Umiiyak na pag-amin ni Rian kay Rain at hindi na napigilan pa na lumuhod sa binata. I'm sorry. Please. Sana mapatawad mo ko. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Nakaluhod na wika ni Rian. Tumayo ka dyan. Wika ni Rain at hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap ni Rain si Rian at bumalik sa loob na magkahawak ang kamay. Ilang linggo matapos makalabas sa ospital, ay sinabi ni Rian ang katotohanan sa kanyang anak. Masaya naman si Yuna na ang tinatawag niya palang tito ay ang kanyang tunay na ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sobrang sakit lang kasi. All this time, nagsisinungaling ka lang. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!
I am Rian Smith, a single mother, and ready to mingle. Pakilala ni Rian sa nag-i-interview. Nag-apply kasi ang dalaga bilang personal maid ng isang bilyonaryo at umaasang matanggap dito para sa pantustos sa kanyang anak. Anong kaya mong gawin? Tanong sa kanya na nag-i-interview. Kaya ko pong magluto, maglaba, maghugas, umacting at marunong din po ako ng self-defense. Sige, tatawagan ka namin kapag natanggap ka. Next! Umuwi si Rian na masaya at nakangiti. Confident kasi siya na matatanggap siya sa trabaho. Mama! Tawag sa kanya ng 7 taong gulang na anak niya. Anak, pag nakapasa si Mama sa interview, promise, ipapasyal kita. Talaga po? Naman, anak. Kinarga ni Rian ang kanyang anak at pumasok sa kanilang munting bahay. Isang linggo ang lumipas, ay tinawagan siya na nag-i-interview sa kanya at sinabing tanggap na siya. Natanggap po ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Rian at tumalon pa sa sobrang saya. Pinasyal niya ang kanyang anak sa mall at dinala sa parke. Anak, si Tita Yukiya mo munang mag-aalaga sa'yo Okay lang ba? Opo naman ma, galingan mo po Ngumiti naman si Rian at kinabukasan ay iniwan niya muna ang kanyang anak sa kapatid niyang si Yukiya. Susunduin ko na lang siya mamayang gabi. Wika ni Rian at umalis na. Agad na pinuntahan niya ang address ng bahay ng bilyonaryong amo at nag-doorbell doon. Ako po si Rian. Pakilala niya sa isang matandang babae. Ikaw ba yung papalit sa akin? Pasok! Agad na nanlaki ang mga mata ni Rian nang makita kung gaano kalaki ang bahay na iyon. Teka, dyan ka lang, tatawagin ko si Sir. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya ay nakarinig si Rian ng yapak ng tsinelas at agad siyang tumayo. Ako po si Rian. Maraming salamat po sa pagtanggap. Masayang wika ni Rian at ngumiti pa. Ngunit nawala iyon nang makita kung sino ang kanyang amo. Rain? Para bang gustong umalis doon ni Rian nang mapagtanto na ang bilyonaryong amo ay ang kanyang ex-boyfriend 7 taon na ang nakalipas. Palabas na si Rian nang hawakan siya sa likod ni Rain. Hep hep! Bawal na umatras. Nakapirma ka na Nakangiting wika sa kanya ni Rain. Napakamot na lang si Rian sa kanyang batok at walang nagawa kundi pagsilbihan ang dating kasintahan. Ang dami-daming utos. Ay, palaka! Gulat na napatalon si Rian nang gulatin siya ni Rain. Magugulatan ka pa din? Natatawang bigkas na to at umupo sa tabi ng pool na nililinisan ni Rian. Paki mo. Ha? Hotdog. May ibon Tinignan naman niyo ni Rian at ginulat siya ni Rain, dahilan para mahulog ito sa pool. Tulong! Hindi makahingang saklolo ni Rian. Natigil naman sa pagtawa si Rain nang mapagtanto na hindi nga pala ito marunong lumangoy. Walang malay na binuhat niya ito sa gilid ng pool at isi-CPR sana ito nang bigla siya nitong bugahan ng tubig sa muka. What the? Galit na sigaw nito. Nye. Ano? Nakahanap ka na ng katapat mo no? Bully ka pa rin. Che! Masungit na wika ni Rian at natatawang dumaan sa harap na Rain. Ngunit bigla siya nitong hinablot at napapikit naman ito. Assuming. Natatawang wika ni Rain nang iwan niya ang dalaga
na nakayakap sa kanyang sarili. Paasa! Sigaw ni Rain at nagmarcha paalis sa lugar na yon. Matapos ang unang araw ay pagod nang umuwi si Rain at sinundo niya ang kanyang anak. Hyuna, halika na, umuwi na tayo. Tawag ni Rain sa kanyang anak. Mano po, ma? Babay po, tita. Paalam ng bata sa kanyang tiyahin at nagmano sa kanyang ina. Kumain ang gabihan ng mag-ina at tabi na natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Rian at naghanda ng pagkain ng kanyang anak. Ma, sabi ni teacher, very good daw po ako. Magiliw na kwento ng bata sa kanyang ina. Mabuti. Kapag sumahod si mama, ibibili kita ng Barbie. Talaga po? Yay! Matapos mag-agahan, ay hinatid ni Rian si Hyuna sa bahay ng kanyang kapatid. Halos araw-araw ganoon ang naging routine ni Rian sa araw-araw na pamumuhay. Bakit tanghali ka na? Masungit na tanong ni Rain kay Rian. Kasi po niliguan ko pang anak ko at hinatid pa siya sa eskwelahan. Sagot ni Rian. Tumango naman si Rain. Sige, linisin mo na lang yung kwarto ko. Utos nito kay Rian at agad na sinunod ng dalaga. Pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang napakadaming kalat. Kwarto pa ba to? Bulong nito sa kanyang sarili, ngunit hindi iyon nakalagpas sa tenga ni Rain. Nagrereklamo ka? May sinabi ba ako? Bilisan mo. Aba, maghintay ka. Ikaw ang amo? Ikaw ang maglilinis? Hindi. Kakamot-kamot na sagot ni Rain. Hindi naman pala eh. Di maghintay ka. Inis na wika ni Rain at inumpisahan ng linisan ang kwartong iyon ng binata. Matapos ang isang oras, ay pagod na napahiga si Rain sa kama ng binata at hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Hindi ka pa din nagbabago. Ikaw pa din ang babaeng nagpapatibok sa puso ko. Sayang at pinaglaruan mo lang ako. Bulong ni Rain at hinalikan sa noo ang dalaga. 7 taon na ang lumipas nang maghiwalay sina Rain at Rian dahil nalaman ng binata na pinaglaruan lamang pala siya ng dalaga. Kaya heto siya ngayon nang nalaman niya na si Rian ang magiging personal niyang katulong ay pinahirapan niya ito. Ay, sorry, natapon. Wika ni Rain at sadyang tinapon ang juice sa lamesa. Sige, lilinisan ko na lang. Naubusan ng pasensyang wika ni Rian. Pakilabhan ito. Utos ni Rain sa dalaga at ibinigay ang sobrang duming damit. Basahan na ba yan? Takang tanong ni Rian sa binata. Paputiin mo yan. Ano? Bumili ka na lang kaya ng bago. Nagrereklamo ka ba? Hindi. Di labhan mo yan. Walang nagawa si Rian kundi linisan at labhan niyon. Sa pagtagal ng pananatili ni Rian sa mansion ni Rain, ay bumalik ang pagmamahal ng binata sa dalaga. Ngunit may sikreto palang itinatago si Rian. Ate, si Hyuna ang taas ng lagnat. Umiiyak na wika ni Yukiya at doon na nalaman ni Rian na may sakit ang bata. Kinabukasan ay pumasok siya na magang mga mata at agad na napansin niyo ni Rain. Nanood ka siguro ng K-drama. Biro ni Rain kay Rian, ngunit wala ito sa mood para makipagbangayan sa binata. Tigil-tigilan mo nga ako. May sakit ang anak ko, okay? May sakit siya. Pero wala ako sa tabi niya para alagaan siya. Kasi ikaw ang inaalagaan ko. At palagi pa akong pinahihirapan. Para bang bomba na sumabog si Rian
at bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ni Rain at sa puntong iyon ay naramdaman ni Rian na meron siyang masasandalan. Pagod na ako, Rain. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Pwede bang kalimutan na natin ang nakaraan? Umiiyak na litanya ni Rian. Sige, huwag ka nang umiyak, okay? Umuwi ka ngayon at dalhin mo dito ang anak mo. Wika ni Rain at niyakap naman siya ni Rian ng mahigpit at pinasalamatan ito. Ilang oras lang lumipas ay bumalik na si Rain, bit-bit ang anak nitong si Hyuna. Matamlay ito dahil sa sakit. Binilhan ni Rain ang bata ng mga laruan at sa tuwing may ginagawa si Rian ay siyang nagbabantay dito. Halos araw-araw, dinadala ni Rian ang kanyang anak sa mansyon ng amo at napapalapit ito kay Rain. Mama, maglaro lang po kami ni Tita Rain. Paalam ng bata sa kanyang ina. Sige anak, huwag kang pasaway Bili nito sa kanyang anak. Palaging naglalaro ang dalawa at dumating na sa punto na ipinapasyal na ni Rain sila Rian. Tita Rain, salamat po sa pagpapasyal sa amin. Sobrang saya ko po. Masayang wika ni Yuna at niyakap pa si Rain. Matapos magpaalam ay umalis na rin ang binata. Nasaan si Yuna? Seryosong tanong ni Rain kay Rian. May pasok sa school. Sige. Linisan mo nga yung sapatos ko. Ang baho nun. Reklamador ka no? Hakdog. Nilabhan ni Rian ang sapatos ni Rain na itim at laking gulat niya nang makitang puti na iyon. Rian! Sigaw nito at natawa naman ang dalaga sa reaksyon ng binata. Bakit? Napipigil na tawa ni Rian. Sinadya mo to, no? Hindi Pagsisinungaling ni Rian at tumakbo pa. Hinabol ito ni Rain at nang mahawakan niya si Rain sa braso ay pareho silang natumba sa sofa at nagkadikit ang mga labi. Uuwi na pala ako. Naiilang na wika ni Rian at hindi na hinintay ang sagot ni Rain. Naglalakad pa lang siya papasok sa kanilang lugar nang salubungin siya ng umiiyak na si Yuka. Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Rian sa kapatid. Si Yuna nasa ospital ate. Pagbabalita nito, halos mangatog ang buong kalamnan ni Rian at agad na nagtungo sa ospital. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Rian at nag-aalala ang binata sa mag-ina. Pinuntahan niya ito sa bahay, ngunit si Yuki ang humarap sa kanya. Si ate po bang hanap niyo? Tanong ni Yukiya sa nakatingin na si Rain. Halata sa mga mata ni Yukiya na galing ito sa iyak dahil mugto pa iyon. Oo, hindi kasi siya pumasok sagot ni Rain. Nasa ospital po sila. Nagkaroon po kasi ng dengue ang pamangkin ko. Pwede po kitang samahan sa kanila. Wika ni Yukiya at pinasakay naman siya ni Rain. Para bang nakaramdam ng takot at kaba si Rain nang marinig ang balitang iyon. Pagdating nila sa hospital ay naabutan sila ni Rain na tulala at umiiyak sa tabi ni Hyuna. Rian! Tawag ni Rain sa dalaga. Agad naman itong nagpunas ng luha. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rian sa binata. Nag-alala kasi ako kaya pinuntahan ko kayo sa bahay niyo. Kamusta si Yuna? Garalgal na tanong ni Rain. Naaawa siya sa kalagayan ngayon ni Rian at halatang wala pa itong tulog. Kailangan ng donor ng dugo. Pero wala kaming makuha na kapareho ng blood type niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na wika ni Rian at napahilamos na lamang sa kanyang muka. Ano bang blood type ni Yuna?
Type A positive? Nagtaka si Rain at muling magsalita. Type A positive din ako. Ako na magdodonate ng dugo. Matapos masalina ng dugo si Yuna, ay naging maayos na ang kalagayan nito. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Rian kay Rain. Mabuti nga at meron din akong tanong sa'yo. Sagot ni Rain at nagtungo sila sa hardin ng ospital. Sinong ama ng bata? Tanong ni Rain sa dalaga. Kinutuban kasi siya nang malaman ng blood type ng bata at nag-match pa sa kanya. Pina-DNA test niya ang bata at hindi pa lumalabas ang resulta. Ikaw. Naluluhang pag-amin ni Rian. Ako? So tama ang kutob ko? Oo. Bakit may tinago sa akin? 7 taon yun, Rian. 7 taon. I'm sorry. Natakot kasi ako na baka hindi ka maniwala kasi galit ka sa akin. Natakot ako na kapag nalaman mo hindi mo na din matanggap. Masakit ang ma-reject kaya itinago ko sa'yo. Alam mo, minahal talaga kita eh. At hanggang ngayon, minamahal pa din kita. Sobrang sakit lang kasi all this time. Nagsisinungaling ka lang. All this time, peke lang ang lahat. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Bukod sa pagiging ama ni Yuna? Kahit konti. Meron ba? Umiiyak na wika ni Rain. Oo, minahal kita. Nasaktan lang ako nung hindi mo ko pinakinggan. Tapos nalaman ko na buntis ako. Nakala ko okay na eh. Tapos na yung sakit. Natakot ako eh. Pero heto, bumabalik ka sa buhay ko. At hindi ko na kayang itago pang katotohanan sa'yo. Umiiyak na pag-amin ni Rian kay Rain at hindi na napigilan pa na lumuhod sa binata. I'm sorry. Please. Sana mapatawad mo ko. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Nakaluhod na wika ni Rian. Tumayo ka dyan. Wika ni Rain at hinawakan ang kanyang kamay. Niyakap ni Rain si Rian at bumalik sa loob na magkahawak ang kamay. Ilang linggo matapos makalabas sa ospital, ay sinabi ni Rian ang katotohanan sa kanyang anak. Masaya naman si Yuna na ang tinatawag niya palang tito ay ang kanyang tunay na ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sobrang sakit lang kasi. All this time, nagsisinungaling ka lang. Ako ba? Minahal mo? Naging parte din ba ako ng buhay mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I am Rian Smith, a single mother, and ready to mingle. Pakilala ni Rian sa nag-i-interview. Nag-apply kasi ang dalaga bilang personal maid ng isang bilyonaryo
at umaasang matanggap dito para sa pantustos sa kanyang anak.